Ibigay mo sa akin ang gintong yan, Marikit. Huwag mong dungisan ang apo ko ng maruruming kamay ng isang magnanakaw. Parang binuhusan ng nagyelong tubig ang buong pagkatao ko sa gitna ng mainit at masayang baby shower na idinaraw sa bakuran ng aming bahay. Ang malakas at mapanghusgang boses ni Aling Estrella ang aking binan ay nanghibabaw sa masayang tugtugin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang ang lahat ng bisita ang mga kapitbahay namin sa barangay, ang mga kapwa ko guro at empleyado sa paaralan, ay biglang nagmura sa katahimikan. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko na ang marahas na paghablot ni Aling Estrella sa aking kamay. Sa pilitan niyang hinubad ang gintong pulseras, napamana pa ng aking yumaong ina ang tanging alaala na itinitago ko mula sa riles ng kahirapan. Aling Estrella, ano po ba ang nangyayari? Bakit niyo po ito ginagawa? Nangangatog ang boses ko habang sapo-sapo ang pitubuwang tiyan ko. Ang sakit ng pagkakahawak niya ay hindi maikukumpara sa kirot na unti-unting dumudurog sa puso ko. Huwag ka nang magmalinis, Marikit. Alam na namin ang lahat. Akala mo ba ay hindi lalabas ang katotohanan? Na ninanakawan mo ang pondo ng kooperatiba ng paaralan para sa sarili mong kapakanan? Muling sigaw niya. Sa isang iglap, lumapit si Dario ang asawa ko. Imbes na ipantanggol ako, hinawakan niya ang balikat ng kanyang ina at tumingin sa akin ng may halong poot at pandidire. Sa likod niya nakatayo si Danica, ang bago niyang secretary sa hardware store. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at may nisi sa labi na tila ba kanina pa naghihintay sa sandaling ito. Dario, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa sinasabi ni Mama. Alam mo kung gaano ko pinangalagaan ang tiwala ng eskwelahan? Pagmamakaawa ko habang ang mga luha ko ay nagsisimula ng pumatak. Ngunit malamig pa sa yelo ang naging tugon ni Dario. Tumigil ka na, Marikit. Lumabas na ang audit report. Ang account mo ang ginamit para sa mga peking resibo ng materyales na ginamit sa pag-aayos ng mga classroom. Ikaw ang manager ng kantina. Ikaw ang may hawak ng mga dokumento. Huwag mong sabihing hindi mo alam ito. Kinuha ni Aling Estrella ang pulseras ko at sa harap ng lahat isinuot niya ito sa braso ni Danica. Ito ang nararapat sa isang babaeng may danggal. At simula ngayon si Danica na ang tutulong kay Dario na palakihin ang batang yan. Hindi ko hahayaang ang apo ko ay lumaki sa piling ng isang kriminal na magnanakaw. Parang gumuho ang mundo ko. Ang bawat sentimo na kinita ko mula sa pagpapagod sa mainit na kantina, ang bawat butil ng pawis na ibinuhos ko para bayaran ang mga utang ni Dario sa kanyang negosyo, at ang lupang niyuga na isinakripisyo ko para lang maipagamot si Aling Estrella noong nakaraang taon, lahat ng yon ay parang naging abo sa isang saglit. Magnanakaw walang hiya. Pinakain natin pagkatapos ay nanakawan lang tayo. Simula nang magbulungan ang mga kapitbahay. Ang mga tingin na puno ng paghanga kanina ay napalitan ng panlalait. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng aming tarangkahan. Bumaba ang isang opisyal na may hawak na warrant. Marikit Abesamis, ikaw ay inaarestong muli para sa kasong qualified theft at falsification of public documents, saad ng pulis. Napaatras ako. Ang sakit sa aking tiyan ay lalong tumindi. Tila ba nagrereklamo ang sanggol sa loob ko sa tinde ng kawalang katarungan? Tiningnan ko si Dario, umaasang may kahit katiting na awa sa kanyang mga mata, ngunit tanging ang kamay ni Danica na nakapulupot sa kanyang braso ang nakita ko. Dun ko naalala. Noong nakaraang buwan, binigyan ako ni Dario ng isang mamahaling ballpen. Sabi niya regalo niya yon dahil sa pagbubuntis ko. Ginamit ko yon para pirmahan ang mga invoice na dinala niya sa akin dahil sabi niya ay kailangan lang daw ng endorsement ko para sa supplier ng paaralan. Naniwala ako sa kanya dahil asawa ko siya. Mahal ko siya. Isang matalim na ngiti ang ipinukol sa akin ni Danica bago siya bumulong sapat lang para marinig ko. Salamat sa lupa mo, Marikit. At salamat sa anak mo. Ako na ang bahala sa kanila. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ko ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng maging biktima lang. Ako si Marikit ang babaeng kayang bilangin ang bawat butil ng bigas sa kantina nang hindi nagkakamali. Kung kaya nilang pekein ang mga resibo, kaya ko ring hanapin ang butas sa kanilang mga plano. Dario, Estrella, sabi ko habang pinipilit kong tumayo ng tuwid sa kabila ng hapdi ng aking tiyan. Maaring nakuha niyo ang pulseras ko, ang dangal ko sa harap ng mga tao at ang tiwala ko. Pero tandaan niyo ito,
Ang bawat numerong pinalitan nyo, ang bawat pirma na ginamit nyo para idiin ako, yan din ang magiging rehas na magkukulong sa inyo. Habang pilit akong isinasakay sa patrol car, nakita ko ang pagkabigla sa mata ni Dario. Siguro dahil hindi niya inaasahan na sa gitna ng kahihiyan, ang babaeng inaakala niyang mahina, ay meron pa ring boses na kayang yumanig sa kanyang konsensya. Pero huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa aking kalayaan. Ito ay para sa aking lupain sa aking dangal, at higit sa lahat, para sa kinabukasan ng aking anak na balak nilang agawin. Pag-alis ng sasakyan, iniwan ko ang aking sariling tahanan na puno ng mga taong nanonood sa aking pagbagsak. Pero habang tumitingin ako sa labas ng bintana, isang pangako ang binuo ko sa aking isipan. Hindi matatapos ang kwentong ito sa aking pagkatalo. Dahil sa bawat resibong pinirmahan ko, may isang katotohanang hindi nila kayang burahin. Ang bilang ng kanilang mga kasalanan ay nagsisimula pa lang. Malamig ang semento ng selda. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Sa loob ng maliit na silid sa presinto, bawat tunog ng bakal na pintuan ay tila isang hampas sa aking pagkatao. Sapo-sapo ko ang aking tiyan. Pilit na pinapakalma ang sanggol, na tila nararamdaman ang bawat pintig ng takot sa aking puso. "Mariket, may bisita ka," tawag ng isang pulis. Umasa ako. Akala ko ay ang aking mga kaibigan sa kantina o ang mga gurong nakakaalam ng aking katapatan. Pero ang gumungad sa akin sa interrogation room ay si Dario. Wala siyang dalang pagkain o gamit ko. Ang hawak niya ay isang makapal na folder at ang mukha niyang puno ng pekeng pag-aalala. "Mariket, ayos ka lang ba ang bata?" tanong niya. Pero hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Dario, ilabas mo ako rito. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ikaw ang nagdala ng mga invoice na yon. Ikaw ang nagsabi na kailangan ng pirma ko para sa hardware store niyo ni Danica." Pagsusumamo ko, hinahawakan ng kanyang kamay, na tila ba ito ang aking huling salbabida. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Inilapak niya ang folder sa mesa. "Yun na nga ang problema, Mariket. Ang lahat ng dokumento ay may pangalan mo. Sabi ng abogado ni Mama, mabigat ang ebidensya laban sa iyo. Ang account mo sa kooperatiba ang ginamit na daluyan ng pera. Pero ikaw ang nag-set up nyon. Sinunod ko lang ang gusto mo dahil sabi mo ay para sa kinabukasan natin ito." Halos pasigaw kong sabi. Lumapit siya sa akin, bumaba ang boses niya sa isang bulong na puno ng manipulasyon. "Makinig ka, Mariket. Kung pareho tayo makukulong, sino ang mag-aalaga sa anak natin? Sino ang gagastos para sa panganganak mo? Kung aaminin mo na nagkamali ka lang sa accounting, na hindi mo sinasadya ang lahat, baka mapagaan ang parusa mo. Isang pirma lang dito sa affidavit, Mariket. Gagawin natin ito para sa bata." Tiningnan ko ang papel na inilabas niya. Isang self-affidavit of guilt. Gusto niyang aminin ko ang kasalanan ng sila ang gumawa. "Para sa bata, Dario, o para sa inyo ni Danica?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Gusto niyo akong mabulok dito habang kayo ay nagpapakasasa sa perang ninakaw niyo sa paaralan at sa lupang pilit niyo kinukuha sa akin?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dario. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit. "Huwag kang magmatigas. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong maayos ang buhay mo sa loob. Pero kung lalaban ka, baka sa bilangguan ka ng mga anak, at dun na rin lumaki ang bata bilang anak ng isang kriminal." Sa sandaling iyon, tila may kung anong nagising sa aking isipan. Ang instinto ko bilang isang manager ng kantina, ang sanay sa pag-audit ng bawat sentimo ay biglang gumana. Kinuha ko ang folder at tiningnan ang mga kopya ng resibong ginamit na ebidensya laban sa akin. Habang tinititigan ko ang aking mga pirma, napansin ko ang isang bagay. Ang tinta. Naalala ko ang mamahaling ballpen na ibinigay sa akin ni Dario nung nakaraang buwan. Sabi niya ay regalo yon para sa akin, isang itim na pluma na may kakaibang kinang. Doon ko napagtanto ang lahat ng dokumentong ito ay pinirmahan ko gamit ang ballpen na yon. At sa ilalim ng ilo ng interrogation room, ang tinta ay tila may bahagyang pagkaasul na hindi pangkaraniwan, isang uri ng tinta na madaling mabura o mapalitan sa pamamagitan ng init. Ngunit nagiiwan ang bakas sa tanging ang mga sanay sa papel ang makakakita. At may isa pang bagay. Ang bawat pirma ko ay may maliit na tuldok sa dulo, isang bagay na hindi ko kailanman ginagawa. May gumaya sa pirma ko sa ilang pahina
at sa mga pahinang tunay na pirma ko, may idinagdag na mga numero sa gilid na hindi ko isinulat. Bakit marikit pipirma ka na ba? Inip na tanong ni Dario, iniabot ang ballpen na dala niya. Ang mismong ballpen na ibinigay niya sa akin noon. Tiningnan ko ang ballpen, pagkatapos ay tiningnan ko siya. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama, ngayon ko lang nakita ang tunay na demonyo sa likod ng mukha ng aking asawa. Hindi ako pipirma, Dario, mariin kong sabi. Ano, Marikit? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Dario, tiningnan ko ang mga resibo. Ang dami niyo palang biniling semento para sa paaralan. Pero nakapagtataka, bakit sa record ng delivery ang bigat ng truck na pumasok sa compound ay hindi tugma sa bigat ng sementong nakasulat sa invoice? Napatigil si Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng aking takot, mapapansin ko ang detalye ng logistics, isang bagay na araw-araw kong ginagawa sa kantina kapag tumatanggap ng mga kaban ng bigas at mga delata. Anong pinagsasabi mo? Pagtatanggol niya pero halata ang kaba sa kanyang boses. Sanay ako sa audit, Dario. Nakalimutan mo yata yon. Alam ko ang amoy ng sunog na luto at sa pagkakataong ito, sunog na sunog ang plano niyo ni Danica. Sabi ko habang ibinabalik sa kanya ang folder. Hindi ako aamin sa kasalan ng hindi ko ginawa. At kapag napatunayan kong peke ang mga resibong ito, hindi lang ang pangalan ko ang malilinis, kundi ang lahat ng kinuha niyo sa akin, babawiin ko. Padabog na tumayo si Dario, itinulak ang silya. Magsisisi ka, Marikit. Paglabas ko rito, asahan mong wala ka nang babalikang bahay. At ang lupa mo, maghanda ka na dahil sisiguraduhin ni Mama na mapasa kamay namin yon bago ka pa man makalaya. Lumabas siya ng silid, iniwan akong mag-isa sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nang inginig sa takot. Hinawakan ko ang aking tiyan at bumulong sa aking anak. Anak, huwag kang mag-alala. Ang nanay ay hindi lang tagaluto sa kantina. Ang nanay ay isang auditor. At sisiguraduhin kung bawat sentimong ninakaw nila sa atin ay pagbabayaran nila ng higit pa sa salapi. Nalaman ko na ang unang piraso ng puzzle, ang bitag, ay hindi lang sa papel, kundi sa mismong tinta na ginamit nila para itali ang aking mga kamay. At ang ballpen na yon ang magiging susi ko para buksan ang rehas na ito. Nakabalik ako sa aming bahay pagkatapos magpiyansa ng aking ninang na si Aling Rosa, ang matandang guro na laging naniniwala sa akin. Ngunit ang pagbabalik ko sa bahay na itinuring kong kanlungan ay tila pagpasok sa loob ng kuta ng kaaway. Hindi pa man ako nakakahakbang ng maayos sa sala, bumungad na sa akin ang matalim na tingin ni Aling Estrella. Bakit ka pa bumalik dito? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay na nakakita sa iyong isinakay sa patrol car? Bungad niya habang nagtitimpla ng kape, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dito pa rin ang uwi ko, Aling Estrella. Hanggat hindi pa napapatunayan ang kasalanan ko, asawa pa rin ako ni Dario at bahay ko rin ito. Mahinahon, ngunit matatag kong sagot. Tumawa siya na nakakaasar. Bahay ang kapal din naman ng mukha mo. Ang bahay na ito ay nakatayo sa pawis ng anak ko. At ang lupang niyugan mo, yun lang ang tanging dahilan kung bakit kita pinayagang pumasok sa pamilyang ito. Pero ngayon, dahil sa kahihiyang idinulot mo, wala ka ng karapatan sa kahit ano. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa mo, Marikit. Na yun din. Napaatras ako, sapo ang aking tiyan. Bakit ko gagawin yon, iyon? Ang tanging pamana ng tatay ko sa akin. Iyon ang kinabukasan ng anak ko. Anak mo, oh? Anak ng isang magnanakaw. Bulyaw niya. Makinig ka sa akin. Ang lupang yan ay hindi talaga sa tatay mo. Ang pamilya ko ang orihinal na may-ari niyan bago ito nakuha ng tatay mo manggagawa sa pamamagitan ng pandaraya sa mga papeles noon. Isang sumpa ang lupang yan sa pamilya namin. Hanggat hindi ito nababalik sa amin. Napatigil ako. Ngayon ko lang narinig ang kwentong ito. Ang tatay ko, ang pinakamatapat na taong kilala ko, ay pinararatangan niya ng pandaraya. Nagsisinungaling kayo? Bulong ko. Totoo ang sinasabi ko. Kaya naman hindi ka magkaanak noon dahil sa sumpang iyan. At ngayong buntis ka na, akala mo ba ay magiging maayos ang lahat? Kung hindi mo ibibigay ang lupa, sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak at kukunin namin ang bata dahil wala kang kakayahang buhayin siya. Hindi ko na kinaya ang bigat ng kanyang mga salita. Tumakbo ako palabas ng bahay kahit pahirap ako sa aking paglalakad
dahil sa bigat ng aking tiyan. Hindi ko alintana ang mga tingin ng mga kapitbahay. Tumiretso ako sa dulo ng aming baryo kung saan matatagpuan ang aking lupang niyugan. Pagdating ko sa riles na naghihiwalay sa kalsada at sa aking riles, huminto ako. Ang amoy ng tuyong dahon ng niyog at ang sariwang simoy ng hangin ang bumalot sa akin. Ito ang lupang kinalakihan ko. Dito ako tinuruan ng tatay ko na magbilang hindi ng pera, kundi ng mga bunga ng niyog na nahuhulog. Naupo ako sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog, ang puno ni tatay. Hinawakan ko ang magaspang na balat ng puno at doon ay umiyak ako ng tahimik. Tay, totoo bang sinasabi nila? Ninakaw niyo ba ito? Tanong ko sa hangin. Pero habang nararamdaman ko ang tibay ng puno at ang kaayusan ng bawat hanay ng mga niyog na itinanim ng aking ama, alam ko sa puso ko ang sagot. Ang bawat puno rito ay dinilig ng pawis ng tatay ko. Walang bahid ng pandaraya ang kanyang mga kamay. Hindi ko ito ibibigay sa kanila, tay. Pangako. Bulong ko habang hinihimas ang aking tiyan. Anak, dito ka lalaki. Dito ka magiging malaya. Ngunit ang katahimikan ng aking pag-iisa ay naantala nang makarinig ako ng ugong ng makina. Isang malaking truck ang huminto sa gilid ng aking riles. Nakita ko si Dario na bumaba mula rito, kasamang dalawang lalaking hindi ko kilala. Dario, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko habang pilit na tumatayo. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang isang bakanting bahagi ng aking riles na natatakpan ng makapal na mga dahon ng niyog. Ibagsak niya na rito ang mga semento. Siguraduhin niyong hindi makikita mula sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ko. Ang riles ko, ang ginagawa nilang imbakan ng mga nakaw na materyales mula sa paaralan. Dario, itigil mo ito. Ginagamit mo ang lupa ko para sa ilegal mong gawain. Sigaw ko habang lumalapit sa kanya. Hinarap ako ni Dario. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Dito lang ito ligtas, Marikit. At dahil ikaw ang may-ari ng lupang ito, kung sakaling pasukin ito ng mga pulis, ikaw pa rin ang mananagot. Double jeopardy ka nga. Mas lalong lalakas ang ebidensya na ikaw ang mastermind. Hayop ka, Dario. Asawa mo ako. Asawa lang kita sa papel, Marikit. Pero sa negosyo, balakid ka lang. Sabi niya bago sumakay muli sa truck. Mag-isip ka ng mabuti. Ibigay mo ang titulo kay mama o manood ka habang ang lupang ito ang mismong magiging kulungan mo. Umalis ang truck, iniwan akong mag-isa sa gitna ng dilim na unti-unting bumabalot sa niyugan. Napatingin ako sa tumpok ng mga dahon ng niyog na nagtatago sa malaking krimen ng aking asawa. Doon ko napagtanto ang laro nila. Hindi lang nila gusto makuha ang lupa, gusto nila akong mabaon ng tuluyan para wala nang makapagtestigo sa kanilang mga ginagawa. Ngunit may nakalimutan si Dario. Bilang manager ng kantina, alam ko kung paano mag-imbentaryo. At sa gabing ito, sinimulan ko ng bilangin ang bawat sako ng semento na ibinagsak nila sa aking lupa. Bawat sako ay isang ebidensya. Bawat sako ay magiging bala ko laban sa kanila. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang text ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan ang mga nawawalang resibo. Magkita tayo sa simbahan bukas ng madaling araw. Napatigil ako. Isang kakampi o isa na namang bitag. Madaling araw pa lang ay nasa harap na ako ng simbahan ng San Isidro. Balot ako ng makapal na jacket, hindi lang dahil sa lamig ng hamog, kundi dahil sa panghinginig ng aking kalamnan sa kaba. Hindi ako mapakali habang hinihintay ang taong nag-text sa akin. Ma'am Mariket? Napalingon ako. Si Mang Totoy ang matandang utility man ng paaralan na madalas kong bigyan ng sobrang ulam sa kantina. Hawak niya ang isang plastic na bag na puno ng mga lumang papel. Mang Totoy, kayo po ba ang nag-text sa akin? Tanong ko halos hindi makapaniwala. Ma'am, pasensya na po. At ngayon naman ako naglakas loob. Bulong niya habang iniaabot ang plastic. Nakita ko po ang nangyari sa inyo nung baby shower. Hindi ko po matiis. Alam kong hindi niyo magagawa yon. Itong mga papel na ito ang mga orihinal na delivery log na balaksan ng itapon ni Sir Dario at Ma'am Danica nung isang gabi. Nailigtas ko ito sa basurahan. Nanhinig ang mga kamay ko habang binubuksan ang plastic. Salamat, Mang Totoy. Malaking tulong ito.
Mag-iingat kayo, ma'am. Hindi lang pera ang usapan dito. Nakita ko silang nag-uusap sa bodega. Mukhang may mas malaki pa silang balak. Babala ng matanda bago siya mabilis na naglakad palayo, tila natatakot na may makakita sa kanya. Umuwi. Ako sa bahay at dahan-dahang pumasok sa aking maliit na opisina sa kantina na nasa likod lang ng aming bakuran. Hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay para iwasan si Aling Estrella. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, inilabas ko ang aking lumang ledger, ang aking Biblia, sa loob ng 10 taon. Sinimulan kong paghambingin ang mga dokumentong bigay ni Mang Totoy at ang mga kopya ng kasong isinampa laban sa akin. Dito pumasok ang galing ko bilang manager. Sa kantina, kabisado ko ang bawat kilo ng bigas. Alam ko na ang isang sako ng bigas ay may timbang na 50 kilo at kung may darating na 10 sako, dapat ay lumubog ng bahagya ang gulong ng jeepney na nagdadala nito. Tiningnan ko ang mga litrato ng delivery ng semento na isinama sa ebidensya laban sa akin. Ayon sa resibo, 500 sako ng semento ang idineliver noong ika-15 ng Marso. Pero sa litrato, ang truck na ginamit ay mabilis na nakaparada sa putikan nang hindi man lang lumulubog ang mga gulong. Imposible, bulong ko sa sarili, habang mabilis na nagtatala sa aking notebook. Kung 50 kilo ang isang sako ng semento, ang 500 sako ay 25,000 kilo. Dapat ay halos sumayad na sa lupa ang chassis ng truck na ito. Pero dito, parang walang karga ang sasakyan. Ghost delivery. Nagbayad ang paaralan para sa 500 sako, pero walang sementong dumating. At ang perang pambayad ay dumaan sa account ko bago mabilis na winidraw ni Dario gamit ang aking ATM na lagi niyang hinihiram para daw sa bills namin. Habang naghahalongkat pa, may isang papel na nalaglag mula sa folder ni Mang Totoy. Hindi ito resibo ng semento. Ito ay isang itinerary ng flight pa Singapore. 2 ticket. Pangalan ni Dario Abesamis at Danica Reyes. Ang petsa. 3 araw matapos ang aking itinakdang panganganak. Parang sinaksak ang puso ko ng libu-libong karayom. Hindi lang nila ako gustong ipakulong. Balak nilang iwanan ako matapos makuha ang lahat ng pera mula sa scam sa paaralan at matapos maibenta ang aking lupang niyugan. Isasama niya ang kabit niya habang ako ay nabubulok sa selda at ang anak ko ay kukunin nila para gawing anak ni Danica sa ibang bansa. Demonyo kayo. Pabulong kong sabi, ang luha ko ay pumatak na sa itinerary. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nanigas ako at mabilis na itinago ang mga papel sa ilalim ng aking malaking suot na t-shirt. Si Dario. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng hinala. May amoy alak siya at gusot ang kanyang polo. Hindi lang ako makatulog. Masakit ang tiyan ko. Pagsisinungaling ko, pilit na pinapakalma ang aking mukha. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Nung una, akala ko ay laming ito, pero mabilis siyang gumiin. Mariket, pinag-iisipan mo ba ang sinabi ko? Ang pirma mo sa affidavit, ang tanging paraan para hindi tayo mahirapan. Maawa ka sa bata. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ngayon ay harap-harapan akong niloloko. Dario, mahal mo ba talaga ako? O ang lupang iniwan ni tatay ang mahal mo? Bahagyang nagulat si Dario, pero mabilis siyang nakabawi at tumawa ng mapait. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, pamilya tayo. Pero sa sitwasyon na yon, kailangan nating maging praktikal. Pirmahan mo na ang papeles para maibenta na natin ang lupa at may pangpiyansa ka ng tuluyan. Ayaw mo namang manganak sa loob ng presinto, di ba? Praktikal. Yan ang tawag niya sa pagtatraidor. Pag-iisipan ko, maikli kong sagot. Huwag mong patagalin, Marikit. Dahil bukas, may pupuntang surveyor sa Riles. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong masaktan. Banta niya bago siya lumabas at padabog na isinara ang pinto. Nang maiwan akong mag-isa, inilabas ko ang mga papel. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi sapat ang mga resibong ito. Kailangan ko ng aktwal na ebidensya na ang semento ay hindi napunta sa paaralan, kundi nasa loob ng aking riles. Pero may isa pang natuklasan ng aking mga mata. Sa gilid ng delivery log, may isang maliit na marka ng selyo ng hardware store ni Danica. Doon ko napagtanto ang kabuuan ng plano. Si Danica ang supplier, si Dario, ang middleman, at ako ang pirma.
Sila ang kumita, pero ako ang ituturong may-ari ng peking kumpanya. Agad kong kinuha ang aking cellphone. Tinawagan ko ang isa kong kaibigan sa registrar ng munisipyo. Bes, kailangan ko ng pabor. Pakitingnan kung kanino nakarehistro ang kumpanyang D&D Builders. Na yan na please. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang sagot. Ang D&D Builders ay nakarehistro sa pangalan ni Estrella Abesamis. Napahawak ako sa aking ulo. Hindi lang si Dario at Danica. Alam ng biyenan ko ang lahat. Ginamit nila ang pangalan ng matanda para protektahan ang kanilang mga sarili, habang ako ang gagawin nilang panangga sa batas. Tumayo ako kahit hirap na hirap ng aking likod. Kung akala nila ay tapos na ang laban, nagkakamali sila. Bilang manager ng kantina, alam ko ang isang gintong panuntunan. Laging may butal sa bawat kwenta. At ang butal na yon ang magpapabagsak sa kanilang lahat. Cliffhanger. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, narinig ko ang boses ni Danica mula sa bintana ng kwarto ni Dario at Aling Estrella. Sigurado ka ba, Dario? Paano kung makita niya ang mga semento sa niyugan? Huwag kang mag-alala, mahal. Bukas na bukas din itatambak na ang mga iyon sa ilalim ng riles ng tren. Pagkatapos nyon, wala nang ebidensya. At si Marikit, maiwan siyang tulala habang tayo ay nasa himpapawid na. Naririnig ko ang kanilang tawanan, isang tawa na tila humihiwa sa aking kaluluwa. Pero ang hindi nila alam, hawak ko na ang unang alas. Bukas hindi lang surveyor ang darating sa riles. Darating ang katotohanan. Maaga pa lang ay nabulabog ang katahimikan ng umaga ng malalakas na boses sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang pickup truck. Bumaba roon ang isang lalaking may hawak na mga gamit sa pagsusukat ng lupa, kasama si Dario na malapad ang ngiti. Hindi ko na hinintay na makapasok sila. Lumabas ako ng bahay kahit pa nararamdaman ko ang pananakit ng aking balakang sa bigat ng aking dinadala. Dario, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinapasok ang mga taong ito sa riles nang wala akong pahintulot? Sigaw ko habang papalapit sa kanila. Napatigil si Dario, halatang nagulat sa aking presensya. Marikit, pumasok ka sa loob. Huwag kang makialam dito. Sabi ko sa'yo, surveyor ito. Ihahanda na natin ang bentahan ng lupa. Walang bentahang mangyayari. At alam ko kung bakit mo minamadali ito. Hinarap ko ang surveyor. Umalis kayo rito. Ang lupang ito ay nakarehistro sa pangalan ko at walang pirma ng pagpayag ang mangyayari. Nag-alinlangan ng surveyor at napatingin kay Dario. Kita ko ang pamumula ng muka ng aking asawa sa galit. Marikit, sabi nang pumasok ka sa loob. Bakit, Dario? Natatakot ka ba na malaman nila ang totoo? Na ang surveyor na ito ay takip-butas lang para mailabas nyo ang mga ninakaw nyong semento na itinago nyo sa riles ko kagabi. Natahimik ang lahat. Ang surveyor ay mabilis na nagligpit ng kanyang gamit at nagpaalam na aalis muna. Nang maiwan kaming dalawa ni Dario sa gitna ng daan, tila nagbagong anyo ang lalaking minahal ko sa loob ng isang dekada. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan, Marikit. Banta niya sa isang mababang boses. Pumasok kami sa loob ng bahay kung saan naghihintay si Aling Estrella. Pagkasara ng pinto, hindi na nakapagpigil si Dario. Alam mo na pala ha, gusto mo talagang maglaro? Biglang isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Napaupo ako sa sahig. Sapo ang aking mukha habang pilit na pinoprotektahan ang aking tiyan. Dario, tama na. Sigaw ko, ang luha ay mabilis na pumatak. Walang tama rito, singit ni Aling Estrella habang nakatayo sa itaas ko, tila ba isa akong dumi sa kanyang harapan? Dahil sa katigasan ng ulo mo, muntik mo nang masira ang plano ng anak ko. Akala mo ba ay hahayaan kitang manatili rito matapos mo kaming hiyain sa harap ng surveyor? Aling Estrella, pati ba kayo? Alam niyo na niloloko ni Dario ang paaralan? Alam niyo na ang D&D Builders ay sa pangalan niyo? Tanong ko habang humihikbi. At ano naman kung alam ko, karapatan namin ang perang yun? Ang rilas na hawak mo ay dapat sa pamilya namin. Ginamit lang namin ang nararapat para sa amin. Matigas na sagot ng matanda. Hinablot ni Dario ang aking braso at pilit akong itinatayo. Hindi ko na kailangan ng pirma mo, Marikit. May paraan ang abogado namin para palabasin na hindi ka na sapat ang pag-iisip dahil sa pagbubuntis mo. Pero bago yon,
Hindi ko na matatagalan ang mukha mo rito. Kinaladkad niya ako patungo sa aming kwarto. Kinuha niya ang isang lumang maleta at padabog na isinilid doon ang aking mga damit. Mga damit na halos lahat ay luma na dahil mas pinipili kong ibili ng gamit sa bahay kaysa sa sarili ko. Dario, maawa ka. Buntis ako. Ang anak mong daladala ko. Pagmamakaawa ko kumakapit sa kanyang binti. Anak, paano ko masisigurong anak ko yan? Baka kaya ka nagdanakaw sa kantina dahil may iba kong pinapakain? Ang masakit niyang paratang na tila isang kutsilong bumaon sa aking puso. Inihagis niya ang maleta sa labas ng pinto. Kasunod niyon ay ang marahas na pagtulak sa akin palabas. Nadapa ako sa maputik na bahagi ng aming bakuran dahil sa katatapos lang na ulan. Layas! Wag ka nang magpapakita rito magnanakaw! Sigaw ni Aling Estrella bago niya isinara ang pinto. Naiwan akong nakasalampak sa putik basang-basa at nanginginig. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula magsilip sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay may halong awa, ngunit ang karamihan ay may halong panlalait. Sa gitna ng aking pagluha, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang lumutang. Isang pares ng kumikinang na sapatos ang huminto sa harap ko. Iniangat ko ang aking tingin. Si Danica. Nakasuot siya ng isang kulay pulang bestida, may hawak na payong at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Kawawa ka namang marikit, sabi niya sabay abot sa akin ng isang panyo na tila ba isang insulto. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Salamat sa lahat. Sa lupa, sa bahay at sa asawa mo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Dario. At kapag nanganak ka na sa kulungan, bibisitahin namin ang bata. Kung papayagan ka namin. Tumalikod siya at kumatok sa aming tinto. Bumukas yon at nakita ko ang aking asawa na niyakap siya sa baywang bago sila pumasok sa loob at tuluyang isinara ang mundo para sa akin. Tumayo ako mula sa putik. Pinahid ko ang dumi sa aking mukha gamit ang aking nanginghinig na mga kamay. Sa sandaling, iyon ang huling bahid ng pagmamahal ko kay Dario ay tuluyang namatay. Ang tanging natitira ay ang lamig ng determinasyon. Tumingin ako sa sarado naming tinto sa bahay, kung saan ako nagsilbi bilang alila sa loob ng 10 taon. Hindi pa tapos ang lahat, Danica. Dario, Estrella, bulong ko sa gitna ng hangin. Akala nyo ay itinapon nyo ang isang basura. Pero ang itinapon nyo ay ang tanging taong nakakaalam kung gaano kadumi ang mga kamay nyo. Bitbit ang aking maleta at ang aking dignidad na pilit kong binubuo muli, naglakad ako palayo sa bahay na yon. Hindi ako pupunta sa Riles. Hindi ako magtatago. Dumiretso ako sa bahay ni Aling Rosa. Habang naglalakad sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan. Tila ba sinasabi ng aking anak laban? Nanay? Oo anak, lalaban tayo. At sisiguraduhin kong sa susunod na makita nila tayo sila na ang nakasalampak sa dumi. Habang naglalakad may isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa akin. Nang huminto ito sa gilid ko, bumaba ang salamin. Isang lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation, NBI, ang tumingin sa akin. Mrs. Abesamis, kanina pa namin kayo hinahanap. May kailangan kaming malaman tungkol sa mga proyekto sa Riles. Huminto ang pintig ng puso ko nang makita ang ID ng lalaking lula ng itim na sasakyan. Attorney Javier, National Bureau of Investigation. Sa loob ng 10 taon kong pamumuhay ng tahimik sa probinsya, ang tanging otoridad na nakakausap ko ay ang barangay captain kapag may gulo sa kantina. Pero ngayon, isang opisyal mula sa Maynila ang nasa harap ko. Huwag kayong matakot, Mrs. Abesamis. Kanina pa kami sa labas ng bahay nyo. Nakita namin ang mangyari. Mahinahong sabi ni Attorney Javier. Gusto niyo ba ng masisilungan? Mukhang hindi mabuti para sa inyo at sa baby ang manatili sa ilalim ng ulan. Dinala ako ni Attorney Javier sa bahay ni Aling Rosa. Matapos akong makapagpalit ng tuyong damit at makainom ng mainit na sabaw na inihanda ng aking ninang, naupo kami sa maliit na lamesa sa kusina. Inilabas ko ang aking nabasang maleta at ang mga plastik na bag na naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Mang Totoy. Bakit niyo po ako hinahanap? Tanong ko habang pinatutuyo ang aking buhok. May matagal na kaming investigasyon sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga paaralan dito sa Leyte matapos ang bagyo.
Ang D&D Builders ang pangunahing kontraktor. Ang problema sa papel ay tapos na ang mga classroom, pero sa realidad ang mga bata ay nag-aaral pa rin sa ilalim ng mga tent, paliwanag ni Attorney Javier. Lahat ng ebidensya namin ay nakaturo sa inyo dahil kayo ang signatory ng account. Pero may hindi tugma. Ngumiti ako ng mapait. Hindi tugma dahil biktima lang din ako, attorney. Ginamit nila ang pirma ko. Akala ko ay para sa pamilya, yun pala ay para sa sarili nilang bulsa. Inilabas ko ang aking notebook at ang mga resibo. Sa sandaling yun tila, nawala ang sakit ng aking likod. Bumalik ang talas ng aking isipan, ang isipan ng isang babaeng nagpapatakbo ng pinakamalaking kantina sa distrito. Attorney, tingnan niyo ito. Itinuro ko ang isang column sa aking notebook. Ang pagpapatakbo ng kantina ay parang pagbabantay sa kaban ng bayan sa maliit na paraan. Isang butal na asin lang ang mawala ramdam ko. Sa mga resibong ito, mapapansin niyo ang volume to weight ratio. Nangunot ang noo ni Attorney Javier. Ano yun, Mariket? Sa bawat delivery ng semento, may nakasulat na truck code. Kinumpirma ko sa mga kaibigan ko sa Pantalan ang mga truck na ito ay maliliit lang. Hindi nito kayang magkarga ng 500 sako nang hindi nasisira ang makina o sumasayad ang chassis. Sa madaling salita, ang mga resibong hawak niyo ay fiction. Kwentong barbero, paliwanag ko ng may kumpiyansa. At may ebidensya ako kung nasaan ang mga sementong binayaran pero hindi nakarating sa school. Nasaan? Mabilis na tanong ng NBI. Nasa sarili kong lupang niyugan. Itinago ni Dario at Danica doon. Balak nilang ilipat ang mga iyon bukas ng gabi bago sila umalis ng bansa. Inilabas ko ang flight itinerary na natuklasan ko. Singapore attorney, 3 araw matapos ang due date ko. Balak nilang tumakas dala ang perang kinuha nila sa gobyerno at ang perang makukuha nila sa pagbebenta ng lupa ko. Napatingin si Attorney Javier sa akin, may halong paghanga sa kanyang mga mata. Alam nyo, Mrs. Abesamis, marami na akong nakausap na accountant at auditor mula sa malalaking kumpanya sa Makati. Pero kayo, gamit lang ang lohika ng isang kantina, mas mabilis nyo pang nahanap ang butas kaysa sa amin. Bahagay akong napangiti. Sa kantina kasi, attorney, kapag nakulang ang timbang ng karne, may batang magugutom. Hindi pwedeng magkamali. Doon ko natutunan na ang bawat numero ay may katapat na muka at kwento. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho nang may ipakita sa akin si Attorney Javier na isang dokumento. Ito ay isang Special Power of Attorney, SPA, na may pirma ko. Nakasaad doon na binibigyan ko ng karapatan si Aling Estrella na ibenta ang aking riles. Peke ang pirma na yan, sabi ko, kahit pahalos kamukhang-kamukha ito ng sulat ko. Alam namin, pero sa mata ng batas kung hindi ito mapapatunayan na peke sa loob ng 48 oras, maibebenta nila ang lupa at mawawala ang ebidensya na nakatago doon. Kailangan nating makuha ang aktwal na semento bago nila ito mailipat. Tumayo ako, kahit pa naramdaman ko ang isang mahinang kirot sa ibaba ng aking tiyan. Isang babala mula sa aking katawan. May plano ako, attorney, sabi ko. Gusto ni Dario na pumirma ako sa affidavit of guilt, di ba ibibigay ko sa kanya ang gusto niya? Pero sa sarili kong mga kondisyon. Anong balak mo, Marikit? Tanong ni Aling Rosa na kanina pa nakikinig. Gagamitin ko ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Tatawagan ko si Dario. Sasabihin ko na susuko na ako kapalit ng kaligtasan ng anak ko. Magtatagpo kami sa Riles bukas ng gabi para sa pirmahan. Doon niyo sila huhulihin kasama ang lahat ng ebidensya. Masyadong mapanganib para sa'yo, lalo na't puntis ka, pag-aalala ni Attorney Javier. Mas mapanganib kung mananatili akong biktima, matatag kong sagot. Gusto nilang maging bida sa sarili nilang teleserye, kwes ako ang magsusulat ng ending. Bago matapos ang gabi, kinuha ko ang aking lumang cellphone. Nag-type ako ng message kay Dario. Dario, pagod na ako. Ayoko nang manghanak sa presinto. Magkita tayo sa Riles bukas ng 8:00 ng gabi. Dalhin mong papeles. Pipirma na ako basta hayaan mo akong umalis kasama ang anak ko pagkatapos nito. Hindi lumipas ang 5 minuto, dumating ang sagot. Mabuti at nataahan ka na. Bukas 8:00. Huwag kang magtatangkang magdala ng kung sino, Marikit. Alam mo kung anong kaya kong gawin? Ibinaba ko ang cellphone. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na bahagi ng probinsya kung nasaan ang aking riles. Ang audit ay tapos na.
Ngayon oras na para sa koleksyon. Ang kadiliman sa Riles ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat puno ng niyog. Tanging ang liwanag ng gasera na dala ni Mang Totoy at ang mahinang sinag ng buwan ang nagsisilbing gabay namin. Kahit pa 7 buwan na ang tinitiyak ng aking sinapupunan, bawat hakbang ko sa maputik na daan ay puno ng determinasyon. Kasama ko sa di kalayuan ang mga tauhan ng NBI, nakatago sa mga anino, naghihintay ng hudyat. Dito po iyon, Ma'am Marikit. Bulong ni Mang Tutoy, itinuro ang bahagi ng Riles na malapit sa sapa. Diyan nila ibinagsak ang huling karga kagabi. Huminto ako sa tapat ng isang malaking tumpok na natatakpan ng mga tuyong dahon ng niyog at mga sako ng uling para hindi mahalata mula sa itaas. Sa unang tingin, mukha lang itong basura sa bukid. Pero sa paningin ng isang manager na sanay mag-imbentaryo, alam ko ang sukat ng pandaraya. Dahan-dahan kong inalis ang mga dahon. Doon bumungad sa akin ang mga sako ng semento, daan-daan, libo-libo. At gaya ng hinala ko, bawat sako ay may tatak ng D&D Builders. Hinawakan ko ang isa sa mga sako. Malamig ang semento, kasing lamig ng puso ni Dario. Ito ang mga classroom na hindi na itayo. Ito ang mga pangarap ng mga batang ninakaw nyo. Pabulong kong sabi, ang luha ay muling nagbabadyang pumatak, pero mabilis ko itong pinahid. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang videohan ng paligid. Bawat sako, bawat batch number, bawat sulok ng aking Riles na ginawa nilang libingan ng ebidensya. Ito ang audit na hindi nila kailanman mabubura. Ma'am, paparating na po sila, babala ni Mang Totoy. Naririnig ko na ang ugong ng truck. Mabilis na nagtago si Mang Totoy sa kakahuyan. Ako naman, nanatili sa gitna ng Riles, nakatayo ng matuwid sa tapat ng tumpok ng semento. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Anak, huwag kang matatakot. Malapit na tayong maging malaya. Ilang minuto ang lumipas, bumungad ang liwanag ng mga headlight. Huminto ang isang truck at isang kulay pilak na SUV. Bumaba roon si Dario, kasama ang 2 lalaking may bitbit na mga pala, at si Danica na naka-boots at jeans, tila handa sa gulo. Nandito ka na pala, Marikit. Bungad ni Dario, ang boses niya ay nanghingibabaw sa ingay ng makina. Mabuti, at hindi mo na kami pinaghintay. Nandito ang papeles, Marikit, sabi ni Danica habang iwinawagayway ang isang folder. Pirmahan mo na ito para matapos ng lahat. Pagkatapos nito, malaya ka na. Malaya kang maghirap sa kung saan mo gusto. Tumingin ako sa paligid, kunyari ay nag-aalangan. Bago ako pumirma, Dario, gusto ko lang itanong. Bakit dito? Bakit sa Riles ko pa itinago ang lahat ng ito? Ganon ba kalaki ang galit niya sa akin na kailangang pati ang alaala ni tatay ay madungisan niyo? Tumawa ng nakakaasar si Dario. Dahil ang Riles na ito ay basura lang gaya mo. At dahil ikaw ang rehistradong may-ari, wala nang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw. Ngayon, huwag ka nang maraming satsat. Pirmahan mo na yan. Inabot ko ang folder. Pero bago ko pa man mahawakan ng ballpen, may napansin akong kakaiba. Sa likod ng SUV, may nakita akong mga gamit sa construction, mga bakal at yero na may selyo rin ng gobyerno. Hindi lang semento ang kinuha nyo, di ba? Tanong ko. Pati ang budget para sa emergency fund ng barangay kinuha nyo rin. Ang dami mong tanong, bulyaw ni Danica. Dario, pilitin mo na maaga pa ang flight natin bukas. Lalapit na sana si Dario para hawakan ako. Nang marahas nang biglang may pumutok na baril sa ere. Bang! Napatigil ang lahat. Mula sa madidilim na bahagi ng niyugan, lumabas si Attorney Javier at ang mga operatiba ng NBI. May mga dalang mahahabang baril at flashlight na nakatutok kina Dario at Danica. Huwag kayong gagalaw, NBI ito, sigaw ni Attorney Javier. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila ba nawala ng dugo. Si Danica naman ay nagtangkang tumakbo pabalik sa SUV, pero mabilis siyang hinarang ng 2 opisyal. Marikit, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Dario, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin nito, Dario, ang audit ay tapos na. Sabi ko habang inilalabas ang aking cellphone na kanina pa naka-livestream sa page ng ating lungsod. Lahat ng sinabi nyo, lahat ng pag-amin nyo tungkol sa semento at sa paninira sa akin, napanood na ng libu-libong tao.
kasama na ang direktor ng school at ang mayor. Hayop ka, papatayin kita, sigaw ni Danica habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matalim na kirot ang gumuhit sa aking tiyan. Napahawak ako sa isang puno ng niyog para hindi mabuwal. Marikit, ayos ka lang. Mabilis na lumapit si Attorney Javier sa akin. Ang baby, bulong ko. Ang sakit ay hindi katulad ng dati. Mas matindi, mas mabilis. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinapupas ang posas kina Dario at Danica, nakita ko ang pagdating ng isa pang sasakyan. Bumabaron si Aling Estrella, mukhang galing sa pagtulog, gulo-gulo ang buhok at nangalaki ang mga mata sa takot. Dario, anak? Sigaw ng matanda. Tumingin ako sa kanila, ang pamilyang nagtangkang sumira sa akin. Sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Ang mga bukid ay nagsalita na. Ang riles ay hindi na libingan ng ebidensya, kundi ang lugar kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Ngunit bago pa man ako masakay sa ambulansya, sumigaw si Dario habang isinasakay sa patrol car. Akala mo ba na naluka na, Marikit? Hindi mo pa alam ang lahat. Tanungin mo ang biyanan mo. Kung kaninong semento talaga ang itinago ko riyan. Hindi lang kami ang babagsak. Napatiga si Aling Estrella. Ang kanyang muka ay napalitan ng isang ekspresyong hindi ko maipaliwanag. Takot, pagsisisi, at isang lihim na tila mas mabigat pa sa mga sementong nakatambak sa aking lupa. Ang wang-wang ng ambulansya ay humahalo sa ingay ng ulan na muling bumubuhos sa riles. Napakapit ako sa braso ni Attorney Javier habang ang isang matalim na kirot ay tila nagagare sa aking balakang. Pero sa kabila ng hapdi, ang mga mata ko ay nakapako kay Aling Estrella. Nakatayo siya sa putikan, nanginginig, at ang kanyang mukha ay tila isang tilang, unti-unting nawawalan ng kulay. Aling Estrella, tawag ko hinihingal. Anong ibig sabihin ni Dario? Kaninong semento talaga ang mga ito? Humarap sa amin si Attorney Javier. Ang kanyang flashlight ay tumama sa mukha ng matanda. Aling Estrella, nagsalita na ang anak nyo. Mas mabuting magsabi na kayo ng totoo bago pa namin tayo isama sa presinto. Napaluhod si Aling Estrella sa putikan. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay naglaho na. Marikit, patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Anong hindi alam? Sigaw ko kasabay ng isa pang bugso ng sakit. Pinanood niyo akong hiyain. Pinanood niyo akong itapon sa putek. Alam niyo na ang D&D Builders ay sa pangalan niyo? Akala ko ay para sa atin yon. Hikbi ng matanda. Sabi ni Dario, ang D&D ay para sa Dario at Dangal. Sabi niya, gagamitin niya ang pera para mabawi ang dangal ng pamilya natin at mabawi ang riles na ito mula sa inyo. Hindi ko alam na D&D pala ay para sa Dario at Danica. Napatingin ako sa kanya ng may halong poot at awa. Sa loob ng 10 taon, ang dangal, na laging sinasabi ni Aling Estrella, ay ang tanghing Diyos na sinasamba niya. Pero ang dangal na iyon ay naging bulag na katapatan sa isang anak na mas masahol pa sa kaaway. Attorney, tawag ng isang opisyal ng NBI. May nakuha kaming isa pang folder sa loob ng SUV ni Danica. Mga kasunduan sa pagitan ni Dario at ng isang malaking kontraktor sa Maynila. Ginamit nila ang pirma ni Aling Estrella para maging collateral ang bahay niyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Estrella. Ano ang bahay ko? Hindi yun totoo. Pirma ko lang ang hiningi niya para sa business permit. Aling Estrella, niloko kayo ng sarili niyong anak. Malamig na sabi ni Attorney Javier. Isinangla niya ang bahay niyo para pondohan ang pagtakas nila ni Danica sa Singapore. At ang masama pa rito, ang sementong nakatambak dito sa riles ay hindi lang basta nakaw. Ito ay mga substandard na materyales na sadyang pinalabas na dekalidad para makuha ang balanse ng pondo. Napasigaw sa galit si Aling Estrella at sinubukang sugurin ang patrol car kung nasaan si Dario, pero hinarang siya ng mga pulis. Dario, walang hiya ka. Pinagtaksilan mo ang nanay mo, ibinigay ko ang lahat sa'yo. Mula sa loob ng patrol car, tumawa si Dario, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at kabaliwan. Kasalanan mo rin ito, ma. Ikaw ang nagturo sa akin ng pera at lupa ang pinakamahalaga sa mundo. Ginawa ko lang ang tinuro mo. Hindi ko na kinaya ang ingay at ang sakit. Napasandal ako sa gilid ng ambulansya
Ang pawis ko ay humahalo na sa ulan. Attorney, kailangan ko ng... Kailangan ko ng pumunta sa ospital. Dahan-dahan, Mrs. Abesames! Maingat akong inakay ng mga paramedics sa loob ng sasakyan. Bago sumara ang pinto, lumapit si Aling Estrella sa gilid ng ambulansya. Gusto niyang hawakan ang kamay ko, pero iniwas ko ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Marikit, tulungan mo ako. Ang bahay ko. Ang bahay natin. Wala na tayong bahay, Aling Estrella. Pabulong kong sabi, habang ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Sinira niyo ang lahat dahil sa kasakiman niyo. Ngayon, ang tanging matitira sa atin ay ang katotohanang pinili niyo ang pera kaysa sa pamilya. Habang papalayo ang ambulansya, nakita ko sa bintana ang huling imahe ng riles. Ang mga sako ng semento ay unti-unting nababasa ng ulan, nagiging bato mabigat matigas at wala ng pakinabang. Gaya ng pagsasama namin ni Dareo, sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang isa pang malakas na sipa. Anak, sandali na lang, malapit na tayo, bulong ko. Pero sa gitna ng biyahe tumunog ang radyo ng paramedic. Over, may ulat mula sa highway. May isang sasakyan na nagtangkang harangan ng daraanan nyo. Isang itim na sedan. Posibleng mga tauhan ng kontraktor na sangkot sa scam. Napatingin ako kay Attorney Javier na kasama ko sa loob. Hinawakan niya ang kanyang baril. Huwag kayong matatakot, Mariket. Hindi namin hahayaang masaktan kayo. Ang mapanganib na laro ni na Dario at Danica ay hindi pa pala tapos. May mas malalaking tao silang nasagasaan. At ang mga taong yon ay hindi papayag na ang ebidensya ang mismong katawan ko at ang mga dokumentong dala ko ay makarating sa ospital at sa korte. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa ambulansya. May bumangga sa amin sa gilid. Kapit, ma'am, sigaw ng driver. Sa gitna ng pagyawang ng sasakyan, naramdaman ko ang pagputok ng aking panubigan. Attorney, manganganak na ako. Isang malakas na pagsabog ng salamin ang yumanig sa loob ng ambulansya. Ang itim na sedan ay muling bumangga sa aming tagiliran, pilit kaming itinataboy palabas ng kalsada, patungo sa madilim na bangin ng kalsada sa Leyte. Yumuko kayo, Marikit! Protektahan mo ang tiyan mo! Sigaw ni Attorney Javier habang mabilis na binubunot ang kanyang baril at binubuksan ang maliit na bintana sa likod. Bang-bang! Nagpalitan ng putok ang NBI at ang mga sakay ng sedan. Sa bawat pagyawang ng sasakyan, humahampas ang katawan ko sa stretcher. Pero ang sakit sa labas ay walang-wala sa tindi ng sakit na nagmumula sa loob ng aking sinapupunan. Naramdaman ko ang mainit na likidong umagos sa aking binti ang aking panubigan. Attorney, lalabas na ang bata, hindi ko na kaya. Impit kong sigaw ang aking mga daliri ay bumaon sa bakal na hawakan ng stretcher hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Sandali lang, Marikit, kapit lang. Sigaw ng driver habang pilit na iniiwasan ng isa pang pagbangga. Sa gitna ng putukan, isang radyo ang tumunog mula sa dashboard. Ito ang frequency ng pulis na nagbabantay sa patrol car ni na Dario. Code 3. Ang suspect na si Dario Abesames nag-agaw sandata. Ulitin ko, nag-agaw sandata ang suspect. Nanlaki ang mga mata ko. Kahit sa gitna ng hapdi, narinig ko ang katotohanang mas masakit pa sa balisong. Si Dario, hindi siya papayag na makarating ako sa ospital. Alam niyang kapag nabuhay ako at ang bata habang buhay siyang mabubulok sa rehas. Pinili niyang itaya ang buhay naming mag-ina para sa sarili niyang kaligtasan. Dario, hayop ka! Bulong ko sa gitna ng paghingal. Biglang isang malakas na preno ang nagpatalon sa aming lahat. Huminto ang ambulansya ng pahalang sa kalsada. Ang itim na sedan ay nawala ng kontrol at bumangga sa isang puno ng niyog. Agad na lumabas si Attorney Javier para rumisponde, ngunit hinarangan niya ang pinto ng ambulansya. Dito lang kayo, huwag kayong lalabas. Naiwan ako sa loob, kasama ang isang paramedic na nanginghinig din ng mga kamay. Sa labas, narinig ko ang sigaw ni Dario. Nakatakas siya mula sa patrol car at kinuha ang baril ng pulis. Marikit, ibigay mo sa akin ang folder. Ibigay mo ang ledger kung gusto mong mabuhay ang batang yan. Sigaw ni Dario mula sa dilim. Napatigil ang mundo ko. Tiningnan ko ang ledger na nakayakap sa dibdib ko, ang tanging ebidensya magliligtas sa paaralan at sariles ko. Tumingin ako sa paramedic pagkatapos ay sa aking tiyan. Anak, pasensya na.
Kailangan nating maging matapang, bulong ko. Sa halip na matakot, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa akin. Inabot ko ang gunting na pang-medical sa tabi ng paramedic. Tulungan mo ako makaupo, utos ko sa kanya. Ang boses ko ay hindi na boses ng biktima. Ito ang boses ng isang manager na handang isettle ang lahat ng accounts. Dario! Sigaw ko pabalik, habang ang bawat salita ay may kasamang hininga ng labor pain. Lumapit ka rito, kunin mo ang ledger. Pero bago mo makuha ito, tignan mo muna ang anak mo. Tignan mo ang dugong idinigas mo sa kalsadang ito. Nakita ko ang anino ni Dario na papalapit sa bintana ng ambulansya. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at dumi ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na nasusukol. Itinutok niya ang baril sa akin. Ibigay mo na, Marikit. Huwag mo akong piliting gawin ito. Gawin mo. Hamon ko. Habang naramdaman ko ang huling pagtulak ng aking sinapupunan. Barilin mo kami pero, tandaan mo, bawat putok ng baril mo ay maririnig ng buong mundo dahil kanina pa naka-on ang radyong ito. Itinuro ko ang communication radio ng ambulansya na naka-open channel. Napatigil si Dario. Ang kanyang kamay na humahawak ng baril ay nagsimulang manginig. Sa sandaling yun, nakita niya ang aking kalagayan, ang kanyang asawa duguan pawis na pawis, at nagsisimula ng isilang ang kanyang panganay sa gitna ng isang madugong labanan. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa likuran. Dario, itigil mo yan! Si Aling Estrella. Dumating siya kasama ang isa pang mobile ng pulis. Nakita niya ang kanyang anak na nakatutok ang baril sa buntis na asawa. Anak, huwag! Hikbi ng matanda. Huwag mong dagdagan ang kasalanan natin. Sapat nang nawala sa atin. Huwag mo nang kunin ang buhay ng apo ko. Ang pagtatraidor sa sariling dugo ay umabot na sa hangganan. Tumingin si Dario sa kanyang ina pagkatapos ay sa akin at sa huli ay sa ledger. Binitawan niya ang baril at napaluhod sa semento, umiiyak ng parang bata. Ngunit bago pa man siya malapitan ng mga pulis, isang huling contraction ang yumanig sa buong pagkatao ko. Ah! Isang matinis na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Leyte. Isang iyak na mas malakas kaysa sa wangwang, mas matapang kaysa sa putok ng baril. Isinilang ko ang aking anak sa sahig ng isang ambulansya sa gitna ng kalsadang puno ng ebidensya ng kasalanan ng kanyang ama. Habang hawak ko ang aking sanggol, dahan-dahang lumapit si Attorney Javier. Pero ang kanyang muka ay hindi masaya. May hawak siyang isa pang dokumento na nakuha mula sa itim na sedan. Marikit, kailangan mo makita ito. Hindi lang si Dario ang may-ari ng D&D Builders. May isa pang pangalan na nakatago sa likod ng kumpanya. Ang pangalan ng tatay mo. Napatigil ang paghinga ko. Ang tatay ko, ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Isang lihim mula sa nakaraan ang handang sumira sa tagumpay na kakakuha ko lang. Ang init ng katawan ng aking bagong silang na anak, ang tanging nagpapanatili sa akin sa katinuan habang binabasa ko ang dokumentong hawak ni Attorney Javier. Ang pangalan ni Tatay Mariano Abesames ay malinaw na nakasulat bilang incorporator ng D&D Builders. Hindi ito maaari, Attorney, pabulong kong sabi habang pilit kong pinapakalma ang aking paghinga. Patay na ang tatay ko 5 taon na ang nakakaraan. Paano mang kumpanyang itinatag noong nakaraang taon ay may pangalan niya? Tumingin si Attorney Javier kay Aling Estrella na noy nakaupo sa gilid ng kalsada na paliligiran ng mga pulis. Ang matanda ay tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Diyan kami nagduda, Marikit, sabi ni Attorney Javier. Sinuri namin ang pirma. Hindi ito pirma ng tatay mo. Ito ay isang forgery, isang panggagaya na ginawa gamit ang lumang sedula at titulo ng riles na hawak ng biyanan mo. Ginawa nilang dummy ang patay mo ng ama para kung sakaling sumabog ang scam, ang lahat ng sisi ay mapupunta sa pamilya mo. Sasabihin nilang ang riles ay nakuha ng tatay mo sa illegal na paraan, kaya doon itinago ang mga semento. Naramdaman ko ang isang matinding pot na humalo sa aking dugo. Tumingin ako kay Aling Estrella. Hanggang sa kamatayan ginamit niyo ang tatay ko? Ginamit niyo ang isang taong walang kalaban-laban para lang protektahan ang inyong kasakiman. Hindi nakasagot ang matanda. Umiyak lang siya ng tahimik, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Dario, sigaw ko sa aking asawa na kasalukuyang isinasakay sa ambulansya dahil sa kanyang mga sugat. Tingnan mo ang anak mo, isinilang ko siya sa gitna ng iyong mga kasinungalingan.
Pero kahit anong dumi ang ipahid mo sa pangalan ng tatay ko, ang katotohanan ang mananaig. Dahil ang bawat resibo na pinirmahan mo, bawat dokumentong dinaya mo, ay may bakas ng iyong sariling kamay. Inilabas ni Attorney Javier ang huling piraso ng ebidensya, ang ballpen na nakuha mula sa bulsa ni Dario. Ang mamahaling pluma na ibinigay niya sa akin. Ito ang magic pen, Marikit, paliwanag ni Attorney Javier. Ang tinta nito ay naglalaho kapag na-expose sa init, pero nag-iiwan ito ng indentation o ukit sa papel na tanging forensic light lang ang makakakita. Nakita namin ang orihinal mong pirma sa ilalim ng mga peking dokumento. Pinapirma kanya sa mga blankong papel gamit ang tintang naglalaho. Pagkatapos ay ipinasok nila ang mga illegal na kontrata sa itaas nyon gamit ang permanenteng tinta. Natahimik ang buong palihid. Ang sopistikadong plano ni Dario at Danica ay nabuwag hindi ng isang bihasang detective, kundi ng isang buntis na manager ng kantina na nakapansin sa kakaibang amoy at kulay ng tinta sa kanyang mga resibo. Dali ng mga suspect, utos ng opisyal ng pulis. Habang isinasakay si Danica, nagsisigaw pa rin siya. Hindi pa tapos ito. May mga koneksyon ako. Makakalabas din ako rito. Pero lumapit sa kanya ang kinatawa ng Department of Education at ang mayor ng bayan. Wala ka ng koneksyon, Danica. Ang perang ninakaw mo ay hindi lang pera ng gobyerno. Pera ito ng mga bata ng Leyte. Sisiguraduhin naming mabulok ka sa rehas. Humarap ako kay Aling Estrella bago ako tuluyang isakay sa ambulansya para madala sa ospital. Ang bahay niyo, Aling Estrella? Nalaman ni attorney na hindi pa ito tuluyang na ibebenta. Pero dahil sa laki ng utang na iniwan ni Dario, kukunin ito ng bangko. Sabi ko ng may malamig na boses. Wala na kayong dangal na maipagmamalaki. Wala na kayong bahay na masisilungan. Ang tanging natitira sa inyo ay ang katotohanang itinaboy nyo. Ang tanging taong nagmamahal sa inyo ng totoo. Marikit, ang apo ko, pakiusap. Pagsusumamo ng matanda. Niyakap ko ng mahigpit ang aking sanggol. Ang batang ito ay hindi abesamis sa puso. Siya ay anak ni Marikit. At palalakihin ko siyang may dangal na hindi nyo kailanman maiintindihan. Lumakad ang ambulansya, pero sa pagkakataong ito, wala nang putukan. Wala nang takot. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa mga puno ng niyog sa Riles. Pagdating sa ospital, mabilis akong inasikaso. Doon sa loob ng isang malinis at tahimik na kwarto sa wakas, ay nayakap ko ng maayos ang aking anak. Isang napakagandang sanggol na babae. Victoria, bulong ko sa kanya. Ang pangalan mo ay Victoria. Dahil sa araw na ito, hindi lang tayo nanalo sa korte. Nanalo tayo laban sa kadiliman. Pumasok si Attorney Javier at Aling Rosa. May dala silang magandang balita. Mariket, tapos na ang audit. Malinis na ang pangalan mo sa paaralan. At dahil sa tulong mo, nabawi ng gobyerno ang lahat ng materyales sa Riles. Gagamitin niyon para itayo ang Marikit Nutrition and Learning Center sa inyong barangay. At ang Riles mo, hindi na ito kukunin ng bangko. Dahil napatunay ang peke ang SPA, mananatili itong sa iyo. Napaiyak ako sa galos ng galak. Ang lupang niyugan ni tatay ay ligtas na. Ang pangalan niya ay malinis na. Tumingin ako sa labas ng bintana ng ospital. Nakita ko ang mga bata na naglalakad patungo sa paaralan, may bitbit na mga lumang bag, pero may ngiti sa mga labi. Alam ko na bukas hindi na sila mag-aaral sa ilalim ng tent. Ang laban ng isang simpleng canteen manager ay nagbunga ng katarungan para sa isang buong bayan. Habang hinihimas ko ang buhok ni Victoria, alam ko sa aking puso ang bawat numero, bawat resibo, at bawat patak ng pawis ay may katumbas na halaga. At sa pagkakataong ito ang kwenta ay eksakto. Walang labis, walang kulang. Justice was served. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Riles ay hindi na amoy basa at bulok na dahon ng niyog. Ngayon, humahalimuyak ang bango ng bagong luto na sopas at sariwang tinapay mula sa Victoria's Kitchen, ang nutrition center na itinayo ko sa gitna mismo ng aking lupang niyugan. Dito sa lugar kung saan tinangka nilang ilibing ang aking dangal na yon, ay muling nabubuhay ang pag-asa ng mga bata sa aming barangay. Nanay, nanay! Napanggiti ako habang pinagmamasta ng mabilis na paggapang ni Victoria sa ibabaw ng malinis na banig. Malusog siya masayahin at may mga matang tila laging nagniningning sa kuryosidad.
Siya ang aking tagumpay. Siya ang buhay na patunay na ang bawat patak ng luha ko noong gabing yon ay naging binhi ng isang mas matatag na marikit. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang matandang babae na abalang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Si Aling Estrella. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang kanyang suot ay simpleng duster na lamang. Matapos ma-foreclose ang kanilang bahay dahil sa mga utang ni Dario, wala na siyang mapuntahan. Hindi ko siya pinabayaan, pero hindi ko rin siya hinayaang makalimot. Pinayagan ko siyang manirahan sa isang maliit na kubo sa gilid ng riles, kapalit ng pagtulong sa center, at ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat pagdinig sa korte. Lumapit siya sa akin may dalang baso ng tubig. Mariket, tapos na ang pagpapakain sa mga bata. May kailangan ka pa ba? Mahinahon at may paggalang niyang tanong. Wala na ang dating talas ng kanyang boses. Salamat, Aling Estrella. Mauna na kayong magpahinga. Kami na ni Victoria ang bahala rito, sagot ko. Tumitig siya kay Victoria, may halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Kamukhang-kamukha siya ng tatay niya. Pero sana ay hindi niya mamana ang puso nito. Huwag kayong mag-alala, sabi ko habang kinakarga ang aking anak. Lalaki siyang alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Lalaki siyang alam na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa, kundi sa linis ng budi. Nabalitaan ko kahapon mula kay Attorney Javier na pinal na ang hatol kina Dario at Danica. 10 taon para sa qualified theft at falsification. Sabi ni Attorney, madalas daw mag-away ang dalawa sa loob ng bilangguan, nagsisihan kung sino ang nagkulang sa plano. Napaling na lang ako. Ang kanilang pagsasama na itinayo sa kasinungalingan ay gumuhuren gaya ng mga substandard na classroom na sinubukan nilang itayo. Naglakad ako patungo sa riles bitbit si Victoria. Huminto ako sa tapat ng puno ni tatay. Ngayon, ang bawat puno ng niyog dito ay hitik sa bunga. Ang lupang ito na minsang naging saksi sa aking pagluha at pagkapahiya ay muli nang nagbibigay ng matamis na ani. Tumingin ako sa langit. Tay, maayos na ang lahat. Malinis na ang pangalan nyo. Ligtas na ang riles nyo. Sa loob ng 10 taon ng aking pag-aasawa, akala ko ang pagiging asawa ang tanging papel ko sa mundo. Akala ko kailangan ko magtiis sa bawat insulto at sakit para lang matawag na pamilya. Pero nagkamali ako. Ang tunay na pamilya ay hindi ka dudurugan para lang silang lumaki. Ang tunay na pamilya ay hindi ka gagawing salarin sa kasalanang hindi mo ginawa. Ngayon bilang isang audit manager ng sarili kong buhay, alam ko na ang kwenta. Ang lahat ng nawala ay naitama na. Ang katarungan ay hindi lang para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Minsan, ito ay nasa kamay lang ng isang simpleng nanay na marunong magbilang ng tama. Hinalikan ko ang noo ni Victoria habang papalubog ang araw. Tandaan mo ito, anak. Huwag kang matatakot sa dilim hanggat hawak mo ang liwanag ng katotohanan. Dahil sa dulo ng bawat audit ng buhay, laging lalabas ang butal. At ang butal na yon ay ang iyong dangal. Ang aming kwento ay hindi natapos sa isang trahedya. Ito ay nagsimula muli sa isang tagumpay. Isang tagumpay na kasing tamis ng tubig ng niyog at kasing tatag ng lupang kinalakihan.